Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, sa ating video tutorial about sa DTR application gamit ang Android Studio. So ngayon gagawa tayo ng part 9 ng ating tutorial. Siguro ang gagawin natin doon ay yung print button para ma-print natin yung mga data, mga records na gusto nating i-compile, i-print. So, saan ba yun? Diba ito? Add button lang to mag-add. So, lalagyan natin siguro dito ng print, sa search, na ganon. Search. Depende sa kung ano maisip natin mamaya. Tapos, so, yun na siguro muna. Sige, simulan na natin guys. So, loading button. So, papalitan na lang natin siguro tong gamit nating button. Burahin natin to, palitan natin. So, ano bang anong button ang gagamitin natin? Button Android button off bar. Try nga natin to. Yan. Tapos, experience inclusive. Probably. Try natin kung magana naman. Off bar. Control X. Dito ba ako? Every. Anong nalagay? Wala siyang ganun guys. Pangit na. Dapat hindi lalabas yun. So, papalit tayo. Wala siyang ganun. So, meron pang i-configure yan. Huwag na lang yung hanap na tayo ng iba. Button. Kasi sa baba natin nilagay kaya bottom. Try natin ito isa. Bottom navigation view. Bottom navigation view. Yan. So, match parent. Wrap content na lang kaya. Content. Yan. Tapos save. Okay. So, ano? Sa taas. So, bababa natin. Hindi. Yung width niya is dapat mahaba. Rosy. Rosy. Yan. So, dapat sa baba siya. So, lagyan muna pala natin ng ID yan. Kasi kailangan natin i-map yan mamaya. So, Android ID equals ID anong ID natin lalagay? So, bottom navigation so bottom nav na lang, bottom nav 3 reimbursement. Yan.
bottom na reimbursement. Yan yung ID natin. Tapos, ano kailangan natin? I-anchor natin. So, constrain layout, bottom of bottom, so parent. Yan, sa baba. Tapos, end of end, constrain layout, end of end, so parent uli. Tapos, para kahit anong size na screen, ma-maximize niya. So, horizontal bias is lagay natin 0.5. Yan, horizontal. Tapos yung start, iuna natin yung start of parent. Yan. So, lalagyan natin ng ng menu. So, gagawa tayo ng menu para ilagay natin yan. Yan, dito sa yan, add tayo. New menu resource file ba? Menu resource file. Try natin bottom menu. Bottom menu. Yan, bottom menu. So, baba natin to para maganda tingnan. Bottom menu. So, item. Ay, tama ba yan? Ayun pa. So, menu. Dito guys, baba. Item. Yan. So, ano naman item? Android, lagyan ID, Android ID, also at ID, so search mo na, no? So, nang gilid, BTN, search, BTN search, BTN search, reimbursement. BTN search reimbursement. Yan. Tapos yung Android title niya is simple search. Tapos yung icon, Android. Ito lang icon. Wala. Android. Walang icon. Walang ganun. Android icon equals search icon. Search icon. Yun na. So, ano sunod na item? Kopyahan natin ito guys. Hindi naman tayo Ctrl-C. Read. Reimbursement. Add. BTN add. Reimbursement. Tapos, so, add new. Add nyo na lang. Sige, pwede na yan. Tapos, yung icon niya. Drawable. Ano ba yan? Add. Ito.
person add. Yan. Ganyan. Tapos isa pa. Tapos isang item pa. So, siguro print. Print. BTN print. So, ano dito? Print. Walang print. So, gagawa tayo ng icon para sa print. Walang print. So, Victor. Ito pala print, oh. Print block. Then, ang drawable ay si print. So, meron na. Print. Yan. So, meron tayo search add print. So, lalagay natin yan doon sa ginawa nating navigation view. Bottom navigation view. So, na yan. Englishment. So, ito, lagyan natin. So, up menu equals up menu bottom menu. Yung dali. Yan, search, add. May print. So, print. Yan. Search, add new, and let's search. Print. Print. Okay na yan, guys. May search na tayo. May add. So, gawa natin ng functions. Hindi naman gagana yan na hindi natin ginawa ng Java functions. Java. So, bibigyan natin ng buhay yan. Gamit yung mga watamobs na code natin sa rinse view, reimbursement. So, ito yan. So, yung ginamit natin dati, tanggalin natin yan kasi nagpalit na tayo. Ito, wala na yan. Tapos, ito. Start new enter. Hanggang saan ba yan? Saan yan? Ito. Okay na. Yan lang. Display data. Yan. So, map natin yung ginawa nating bago. Ano yung bottom navigation view equals ano lalagay natin? Bottom nav, no? Pwede. Bottom nav. Yan. Bottom nav. Pwede na siguro yun. Mukhang okay naman. Bottom navigation. Kasi yung isa sidebar naman yung gamit natin. So, imamap natin. Saan natin lalagay? Reimbursement plus title, sidebar, ito na. So, dito na lang. Sa baba. No? So, this section is for bottom navigation. Yan. So, bottom
nav equals v dot find view by id equals to r dot id dot ano ba yung ginamit natin? VNAV, bottom nav reimbursement. VNAV. So, VNAV reimbursement. Yan. So, tapos, kapag i-click niya yung mga menu, so, bottom nav dot set an item selected listener. An item selected listener, yan, tama yan. Equals to new view on create hindi ata cycle. So, navigation bar view. Tama ba yan? Selected listener. Navigation bar view. Selected listener. Tama ba? Sige, try natin. Return false. So, lalagyan natin ng switch. May tayo ng functions natin. Switch item dot get item ID yung sa mga menu natin. Ano ba yung gamit ng menu natin? Ito. Yung mga item ID yan. Kailangan natin. Get item ID. So, sa case 1, sa case r.id r.id.btn ano yun? Search mo. btn search reimbursement. btn search reimbursement. So, anong nangyari? So, dito siguro ito, notification, so wala, matagal pang gawin yung search eh. So, ano lang tayo dyan. Post information. Copy na lang natin para proceed. Sa search to, diba? Kapag ka-i-click niya. So, statistics, info, plus, ano sabi? Cannot resolve info. Navigation, click is now. Yan. Ito, ayaw dito. Yung text. Ulit. Application context. So, search function. Search coming soon. Yan. Search, spelling. Typhoid, tama yun. Coming soon. At isang ano lang natin. Yan. Coming soon. So, coming soon. Tapos, lagyan natin ng break. Tapos, sunod sa case control C. Control V. Reimbursement tayo. Search add to. Add reimbursement.
Nari. Duplicate. Mouse and switch. Effects. Default switch statement contains same code on different devices. Add when version. Yan ba naman? Hence, it's only from instead of code once. It's good item. Oh, nagawa pa ako wave ng isa. So natin switch case IDR. Tapos ito. Ano pa lang? Replicate lines and switch. Still information. So, nalagay natin yan. Ay, kasi sa add, meron na tayo parang ano. So, start mo natin yan. Start. Activity. Start activity. Start. Activity new intent. New intent. Application context. So, investment add that class. Yan. Sunod ng case natin. So, case r.id that btn print na yan. Print investment. So, ano mangyayari? Tayo ulit. Proceed. So, mag-publish ang context test to it. Search yung print Carlson. Print Carlson. Pwede na. So, okay na, di ba? Button, motivation, time viewership. So, print commission. So, testing na natin, guys. Mukhang pwede na yata. Malaman natin yan. Testing natin, guys. Kukonect muna natin yung device natin. Ayan na, guys. Nakabit ko na yung ating pagtitestingan. Start na natin. Charing! Sana walang error. Parang wala namang error kasi malinis naman yung mga code natin. Wala namang error. Medyo matagal-tagal lang. Wait lang natin.
Ayan, build successful. So, i-install niya na yan. Install successfully. So, ilalagin na natin guys. Enter email address. So, ipipaste natin na alam mo na yan. Tapos yung password natin yan. Tapos yung reimbursement. Yun, ito ginagamit ko na guys. Oh. Lagyan ko na ng mga data ng reimbursement ko. So, yung search natin, search coming soon. Tama. Tapos yung print coming soon. Tama. Tapos yung add new. Yun, pupunta siya sa add. So, yun mo. 0500 hanggang 0700. So, ganda lang. Tapos amount natin 80. So, ito yung date natin. Pwede mo. Dapat dito sa add natin, tanggalin na rin natin yung restriction ng date, yung minimum, para pwede tayo mag-add kahit yung lagpas na yung i-record natin. So, add new reimbursement successfully. So, yung sa add natin, ayusin muna natin yung date doon. Reimbursement add. Tanggalin na natin yung yan. Delete na natin. Tapos yung sa update pala, nakita ko rin kapag kiniklik natin yung update ito, ano ba update natin to? Diba 8/4/2024 yung date. Kapag i-click ko yung edit button, so nagiging 8/5 kasi nilagyan ko siya ng set ng automatic niya i-input yung date na ngayon. So, ano, ito 8/2/2024. Kapag i-click ko yung edit button, yan nagiging 8/5. Pero 8/2 yan yung original data niya. So, dapat hindi ganyan. So, tatanggalin natin tong ginawa nating default value every time na mag-open yung form or yung activity na yun. So, wala na yan. So, refresh natin. Apply changes. Wait lang natin guys. Mag-successful yung changes. So, tinanggal na natin yung minimum date na restriction niya. So, ayun, apply changes. So, ngayon, ulitin natin i-click yung edit button dito sa 8/1/2024 sa pinakaunang card. So, click. Ayan, okay na. 8/1/2024 na. Tapos, cancel. Yung sa pangalawang card. 8/1. Yan, okay na siya. Sa pangatlong card. 8/2. Okay na siya. Tapos, yung minimum date, ay, sa update kasi na-edit na pala natin. Pwede na tayo mag-select ng atras na date. Ano ba? So, sa add, try natin ulit sa add. Add new. So, 5, diba? Kung halimbawa, nung 4 is Sunday naman yan eh. Sa 3, yan. Pwede na tayo mag-click. So, time in is 08:00. Tapos, time out 09:00. Description. Mandaluyong. Amount is 90. Save. Yan na. Yan na guys. Okay na. So, kaso hindi natin ma-delete yung sa baba. Kasi natatakpan.
So, pag i-delete natin, paano natin ma-delete yan? Print button coming soon. So, yung delete ang wala. Kasi naka-float to eh. Itong isa, pwede natin ma-delete. They want to delete 8.5. Yan. Successfully. Itong isa, yung huli natin ginawa. Nangyari? Ba't ayaw ma-delete yan? Nangyari dun? Ano, delete na? Ba't may ganun? Yan. Ay, kahit anong data lang. Save. Pinindot ko yung delete. Nangyari dun, delete. Yun, ganun dapat. Yan, okay na guys. Oh, pwede na. Meron na tayong search. Pero wala pa tayong functions dyan. Gagawa tayo ng soon. Abangan nyo na lang sa mga susunod nating mga video. Itong add, gumagana na. Yung print. Yan. Gagawa natin ng functions din na kailangan i-print natin kung anong mga data ang gusto natin i-print. Magsiselect tayo ng range ng mga, sa date. Kung halimbawa, August 1 hanggang August 15 na record, i-print natin. So, ganun siguro mangyayari. Abangan nyo na lang guys yung susunod nating mga gagawin sa ating application. May mga suggestion kayo guys, pwede nyo naman i-comment lang para pwede rin nating i-apply kung applicable siya sa ating application na to. Okay guys, abangan nyo na lang sa susunod yung mga dadagdag natin sa ating application. Bye-bye!